Hello there! Welcome to my YouTube channel and welcome po kayo sa aking Preach from Home program. Ang subject natin ngayon ay may kinalaman sa love one another. So tara na, panoorin po natin ito. Ituloy lang po natin ang ating pag-aaral dito po sa Gospel of Jesus Christ according to John at nandito na po tayo sa chapter 13 at narito po pa rin tayo dito po sa huling hapunan na ginawa ng ating Panginoon Kristo na kasama niya ang kanyang mga alagad. Ito ay celebration ng Passover at ito yung huling Passover na makikipag-celebrate ang ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad. At nung nakaraang video ay napanood natin yung may kinalaman doon sa betrayal na ginawa ni Judas sa ating Panginoon Kristo, yung pagkakanulo na kanyang ginawa. At tutuloy lang natin ang pagbasa. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Sa John chapter 13 verse 31, ganito po ang ating mababasa. When he was gone, yung sinasabi pong he was gone nung umalis na po si Judas, sapagkat nung panahon ng Last Supper, nung panahon na sineselebrate nila yung Passover, ay sinabihan ng ating Panginoon Kristo sa Judas na kung ano man ang iyong gagawin ay gawin mong madali. Ang tinutukoy ng ating Panginoon Kristo rito ay yung pakikipagsabwatan ni Judas sa mga leader ng religion ng panahon niya na gusto ng mga leader, mga chief priest na ang ating Panginoon Kristo ay kanilang madakip at mapatay at conspire si Judas at alam ng ating Panginoon Kristo yung pangyayaring yun, kaya nga sinabi ng ating Panginoon Kristo, anuman ang iyong iniisip gawin, ay gawin mo ng madali. At yun, papanood natin dito sa video nung nakaraan na the betrayal. So, muli natin basahin ang banal na kasulatan. Sabi, when he was gone, Jesus said, now the Son of Man is glorified and God is glorified in Him. If God is glorified in Him, God will glorify the Son in Himself and will glorify Him at once. So, yung sinasabi dito ng glorification ay mag-glorify ang Diyos. No? Lagi natin sinasabi yan, to God be the glory. At dito ay mag-glorify ang Diyos sapagkat mag-glorify ang anak. Na, at dahil sa mag-glorify ang Diyos, dahil sa glorification na mangyayari sa anak, ay i-glorify naman ng Diyos ang anak. So vice versa, ang mangyayari. At ito'y may kinalaman doon sa tagumpay, sa success ng plano ng mag-ama na ibibigay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang anak para sa ating mga kasalanan. Tagumpay na siya ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. So muli kong mabasahin ang sabi, when Judas was gone, Jesus said, now the Son of Man is glorified and God is glorified in Him. If God is glorified in Him, God will glorify the Son in Himself and will glorify Him at once. At pagkatapos sabihin ng ating Panginoon Kristo yon, ay binalingan niya ang kanyang mga alagad at sinabi ay ganito, my little children, I will be with you only a little longer. Konting panahon na lang na makakasama niyo ako. You will look for me. Hanapin niyo ako. And just as I told the Jews, so I tell you now, where I am going, you cannot come. So, kung natatandaan niyo doon sa chapter 8, sinabihan ng ating Panginoon Kristo na ang mga Hudyo ng ganun ring pananalita na kung saan ako pupunta ay hindi kayo makararating o makapupunta. Yun ay mababasa natin sa chapter 8 ng the Gospel of Jesus Christ according to John at yung verse 21. Ganito pa ating mababasa. Once more, Jesus said to them,
I am going away, and you will look for me, and you will die in your sin. Where I go, you cannot come. Ito yung mga sinabi niya sa mga Hudyo na nagsisikap na siya ay patayin. Ang sabi niya, where I go, you cannot come. At yun rin yung sinabi ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, no? Where I am going, you cannot come. Okay, so pagkatapos niya sabihin yun, ay sinabi niya sa 34 ay ganito. No? Dahil nga aalis na siya, ay nagbilin siya at nagbigay siya ng bagong utos. Ang sabi ng Panginoong Jesus ay ganito sa 34, "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another." Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, magbibigay ako ng bagong utos sa inyo, no? Na dapat nyo sundin, ibigay nyo ang isa't isa, na kung paano kayo inibig, ganun rin nyo ibigin ang isa't isa. So, bigyan natin ng sandali, no? Itong mga sinabi nito ng ating Panginoong Kristo at isa-isahin natin. A new command. Sabi ng ating Panginoong Kristo, bagong utos ito. Pero ito ay nasa Old Testament na. Sa matandang kapanahunan, sa matandang tipan, ay mababasa na rin natin itong mga katagang ito na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Bagamat ibang salita ang ginamit, no? At marami itong talata. Ang gagamitin lang natin talata sa pagkakataong ito ay yung kay Zacarias, no? Zacarias 7:9. Ganito ang ating mabasa. "This is what the Lord Almighty said, administer through justice, show mercy and compassion to one another." So show mercy to one another, show compassion to one another. Ang ibig sabihin, show love to one another. So, yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo na na bagong utos na iniutos ko sa inyo, bago nga yun, sapagkat bago dumating ang ating Panginoong Kristo, yung pag-ibig ng mga Hudyo sa isa't isa ay nawala na. At ito ay muling ibinabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo sa kanila, particularly yung kanyang mga alagad. Na sinasabi niya nga, ay "A new command I will give you, love one another as I love you, so you must love one another." Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ibigin nyo ang isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Yun yung paraan ng pag-ibig nyo sa isa't isa. Now, ibigin nyo ang isa't isa kung paano ko kayo inibig. Paano ba inibig ng ating Panginoong Hesus Kristo na ang kanyang mga alagad? Ang sabi po doon sa John chapter 13 verse 1, na yung simula nung preparasyon ng kanilang pag-celebrate ng Passover, ay ganito ang ating mababasa. "It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the very end." So makikita natin dito na yung pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, inibig niya sa kanyang mga alagad, ay inibig niya ang kanyang mga alagad sa simula hanggang sa wakas, hanggang sa dulo, hanggang sa katapusan. Yun yung pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. At ganoon rin mabasa natin doon sa 1 John chapter 3 verse 16, Ito yung pag-ibig, ibinigay ng ating Panginoong Kristo yung kanyang sarili para sa atin, at inaasahan rin ng ating Panginoong Kristo na ibigay natin ang ating buhay para sa ating mga kapatid. So, makita natin, ulitin natin basahin yung verse 34, ang sabi, "A new command I will give you, love one another as I have loved you, so you must love one another." Bakit gusto ng ating Panginoong Kristo,
na ibigin natin o magmahalan tayo sa isa't isa. Sabi ng ating Panginoon Kristo doon sa 35 ay ganito, by this, no, sa pamamagitan nito, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So ito yung dahilan kung bakit gusto ng ating Panginoong Hesus Kristo, no, na makita ng mga tao na ang kanyang mga alagad ay nagmamahalan sa isa't isa, sapagat ito yung patunay, no, na itong kanyang mga alagad ay tunay niyang mga alagad. Ang sabi nga niya sa Tagalog ay ganito, no, upang malaman ng lahat ng tao, no, na kayo ay mga alagad ko kung kayo ay nag-iibigan sa isa't isa. Ito yung identification na tayo ay mga tunay na alagad ng ating Panginoong Kristo. Kung makikita ng mga tao na tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Hindi identification yung meron kang signboard, no, sa church building. Hindi identification yung meron kang t-shirt na nakalagay I love Church of Christ. O hindi identification na meron kang t-shirt na nakalagay na I am a Christian. Ang identification para mahayag na ikaw ay alagad ng ating Panginoon Kristo o tayo ay alagad ng ating Panginoon Kristo kung makikita ng mga tao na tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Yun yung gustong ng ating Panginoon Kristo. Gusto ng ating Panginoon Kristo makita ng mga tao na tayo ay nagmamahalan sa isa't isa at masasabi ng mga tao ay yang mga yan ay tunay na mga alagad ng Kristo. Doon ito ay response ng ating Panginoon Kristo doon sa nangyari sa kanya kay Judas. Minahal niya si Judas pero ipinagpalit ni Judas ng sa pera, yung pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa kanya. Sinuklian niya ng pera. Yung kanyang pagmamahal sa pera na overcome yung pagmamahal, no, niya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yung pagmamahal ng ating Panginoong Kristo sa kanya ay pinagpalit niya doon sa kanyang pagmamahal sa pera. At pagkatapos noon ay sa 36 nag-respond si Pedro, no, doon sa sinabi niya doon sa 33. Ano yung sinabi niya sa 33? Ganito po ating mababasa. Sa verse 33, ang sabi, my little children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now, where I am going, you cannot come. At dito ay nag-response na si Pedro at ganito ang kanyang sinabi, no? Kanyang tinuran dito po sa 36. Ang sabi, Simon Peter asked him, Lord, where are you going? Jesus replied, where I am going, you cannot follow now, but you will follow later. Sabi ni Pedro, saan ka pupunta? Sabi ng ating Panginoon Kristo, kung saan man ako pupunta, hindi ka makakasunod. Pero makakasunod ka rin later. At sumagot si Pedro at ganito ang kanyang sinabi. Sabi niya, sa 37, Peter asked, Lord, why can I follow you now? Bakit hindi kita masusundan ngayon? I will lay down my life for you. Sabi ng ni Pedro, ibibigay ko yung aking buhay para sa iyo. Over my dead body. Kung ano man yung mangyayari sa iyo. Sabi, Peter asked, Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you. Then Jesus answered, will you really lay down your life for me? Totoo ba yan, Pedro? Na ipagkakaloob mo yung iyong sariling buhay? Handa kang mamatay para sa akin? Ang sabi ng ating Panginoon Kristo ay ganito, very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me 3 times.
Totoo bang ibibigay mo yung buhay para sa akin? Handa mong ibigay yung iyong buhay para sa akin? Ang katotohanan, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo kung ipagkakanulo. No? Sabi ng ating Panginoon Kristo, ganun mo ba ako kamahal? Handa mong ibigay yung iyong buhay? Mukhang masusubukan ka rito. Bakit? Bago tumilaok ang manok, ay ipagkakanulo mo. At tunay na nangyari yun. No? Seryoso si Pedro sa kanyang sinabi na handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa ating Panginoong Jesus. Pero nasubukan siya. Yung sinabi ng ating Panginoong Kristo na 3 beses niyang ipagkakanulo o ipagkakaila ang ating Panginoong Kristo ay totoo ring nangyari kay Pedro. No? At yun ay mabasa natin doon sa John chapter 18, pero hindi pa natin pupuntahan po ito. No? Kung gusto niyo mag-advance reading, ay basahin niyo po sa John chapter 18 kung paano po 3 beses na ipinagkaila ni Pedro ang ating Panginoong Kristo. At itong sinabi ni Pedro ay totoo para sa kanya. Pero dumating yung pagsubok sa kanya, ito ay hindi niya napaglabanan. Yung sinabi niya sa ating Panginoong Kristo na handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa Panginoon. So, kung minsan ganyan yung nangyayari sa atin, sa ating pananampalataya, handa tayong ipaglaban yung ating pananampalataya. Gusto nating ipaglaban yung ating pananampalataya. Pero kung minsan may dumarating na mga pagsubok, tayo po ay nasusubukan. At kung minsan yung pangako natin ay hindi natutupad. Tulad rin na nangyari kay Pedro. Tunay yung sinabi ni Pedro na handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa Panginoon. Pero nasubukan siya rito. Na mahina pa yung kanyang loob para maibigay niya ang kanyang buhay para sa Panginoon. Dito ay nasubukan si Pedro kung gaano niya kamahal ang ating Panginoong Kristo. Ganon rin kay Judas, nasubukan si Judas kung gaano niya kamahal ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pera. Kung minsan ganon rin po tayo. Nasusubukan yung pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesus, nasusubukan yung ating pananampalataya sa pera. Mas pipiliin natin yung pera kaysa sa ating pananampalataya. Ganon rin si Pedro. Nasusubukan yung kanyang pagmamahal kay Jesus kung nakataya na ang buhay niya. At totoong nangyari kay Pedro ito, na kung babasahin natin yung John chapter 18, totoong nangyari yung sinabi ng ating Panginoong Kristo sa kanya na ganon mo ba ako kamahal? Ganon mo ba handang ibigay ang iyong buhay para sa akin? Pedro, naniniwala ako sa iyo. Pero, sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ipagkakanulo o i-deny mo ako, na ipagkakaila mo ako. So, nung mangyari yon, at ang ating Panginoong Kristo ay namatay na, inilibing at muling mabuhay, ay nagpakita siya muli kay Pedro upang mabawi ni Pedro yung kanyang sinabi. 3 beses na tinanong ng ating Panginoong Kristo si Pedro tungkol sa pagmamahal niya sa ating Panginoong Jesus. Natatandaan natin, 3 beses siyang ipinagkaila. Ngayon gustong kumpirmahin ng ating Panginoong Jesus na kung tunay pang
mahal niya ang ating Panginoong Kristo. Sa kabila ng kanyang tatlong pagkakaila, ay tatlong beses ring tinanong ng ating Panginoong Kristo si Pedro kung mahal niya ang ating Panginoong Kristo. At yung mababasa natin doon sa John chapter 21 verse 15. At ang tagpong ito ay ang ating Panginoong Kristo ay namatay na, ilibing at muling mabuhay, at bago siya pumunta sa langit ay marami pang araw, 40 days pa siya nakipagkita sa kanyang mga alagad, at isa ito sa araw ng kanyang pagkikipagkita sa kanyang mga alagad. At babasahin natin sa 15, ang sabi po ay ganito: When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? At sumagot si Pedro, ang sabi ay ganito, Yes, Lord. He said, You know that I love you. Jesus said, Feed my lambs. Kung talaga mahal mo ko, pakainin mo ang aking mga tupa. At sinundan ito ng pangalawang tanong, ang sabi, Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, Yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, Take care of my sheep. So sa pangalawang pagkakataon, muling tinanong siya kung mahal niya ang ating Panginoong Kristo. At hindi doon natapos May pangatlo pa. At siguro may pang-apat pa, may pang-lima pa, no? Walang katapos ang pagtatanong ito. Pero sinadya ng ating Panginoong Kristo tatlong tanong para sa ganon ay para sa tatlong denial sa tatlong pagkakaila ng ating ni Pedro sa ating Panginoong Kristo. At itong third time, ang sabi sa verse 17, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time. So dito nasaktan na, o parang napahiya na si Peter, kasi nga sabi niya pagkakalob niya kanyang buhay sa ating Panginoong Kristo, pero nung masubukan siyang tanungin ng mga tao, tatlong beses niyang ipinagkaila. Ngayon, tatlong beses rin tinatanong siya ng ating Panginoong Kristo kung tunay niyang mahal ang ating Panginoong Kristo. At ganito ang ating mabasa. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. So alam naman ang ating Panginoong Kristo talaga na mahal siya ni Pedro. Alam ng ating Panginoong Kristo na yung kanyang mga alagad na kanyang minahal din siya. Pero ang problema ay sa ating pagmamahal sa ating Panginoong Kristo, ay kung minsan nasusubukan tayo. Tulad ni Judas, nasubukan siya sa pera. Ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Kristo. Natalo ng pera yung pagmamahal ni Judas sa ating Panginoong Kristo. At si Pedro, natalo ng takot. Natalo ng takot yung pagmamahal niya sa ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi pa nga niya at nangako siya na handa niyang ibigay ang kanyang buhay sa ating Panginoong Kristo. Ito pong nangyari kay Judas at kay Pedro ay nangyayari rin sa atin. At sana po ay malampasan natin ang mga pagsubok na kagaya ng nangyari kay Judas at kay Pedro upang tayo'y manatiling alagad ng ating Panginoong Kristo. At ang susi sa bagay na ito ay yung manatili ang pagmamahal sa isa't isa. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, mahalin ko kayo. At ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa inyo, mahalin niyo ako. Mahalin natin ang isa't isa sapagkat ito ang patunay na tayo ay tunay
na mga alagad ng ating Panginoong Kristo. At paglabanan natin yung mga tukso na sana ay huwag tayong bumigay at patunayan natin na tunay nga tayong nagmamahal sa ating Panginoong Jesus. At kung mahal natin ang ating Panginoong Jesus, sabi nga niya kay Pedro, ingatan natin yung kanyang mga tupa. Ang ibig sabihin, iingatan ko kayo, iingatan nyo ako, upang manatili tayong mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Sana sa maikling panahon ng ating pag-aaral ay meron kayo natutunan. At sana po ay magkita-kita tayong muli sa mga susunod pang video na akin pong ibabahagi sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay kung meron po kaming mga bago pang mga video na akin pong i-upload ay ma-notify kayo at i-like nyo na rin po kung nagustuhan niyo po ang video ito. At kung maaari ay i-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan para sa ganon sila man ay makapanood ng mga video ito. At sana po ay kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo at sana po ay panoorin nyo na rin po yung video ito na sa inyong harapan at pindutin nyo na rin po itong bilog para sa inyong mga subscription. Maraming salamat po.